Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin ngayon for today's video, politics tayo guys. Mga mayors for good governance, convenors, nagsalita na. So ito yung grupo ni Magalong, Mayor Benjamin Magalong ng Baguio. So kung maalala nyo guys, naging controversial din tong si Mayor Benjamin Magalong. So siya kasi nagsalita sa Camp Crame yata yun, na tinukoy niya yung corruption sa gobyerno. Unang-una niyang binanatan ay yung mga mambabatas. Di ba? O particularly yung mga congressman dahil sa kanilang pork barrel. Dahil nakita nitong mayor na to, na vlog ko na rin yan guys. Nakita ng mayor na to, nung umupo na siyang mayor, nakita na talamak yung corruption. Lalo na daw sa mga congressman. Na sinasabi niya noon, na yung contractor, sila yung supplier. Di ba? Sila na yung contractor, sila pa yung supplier. Kumbaga lahat na. At hindi lang yun, ang matinding binanggit niya dito. Kumikickback ng 30% to 40% di umano sa mga budget nila. Guys, kaya nga nangyayari, pag mayroon siyang project, nagiging substandard. Dahil bago makuha yung kinita ng contractor, ibawas na, nabigay na dun sa politiko na kanyang sinasabi. Nagsabi nito guys, kaya nga, maraming nakipagsimpatya sa kanya. At bukod doon, ano bang pinagmulan nito? Ang pinagmulan niyan, ito yung men in uniform o yung mga pulis. Dahil sinabi ni Finance Secretary Jokno na kailangan na nila mag-contribute yung mga sundalo dahil sa pension. Dahil mataas na ang gastos ng pension, baka daw mag-collapse na yung ating gobyerno. Di ba? So, dun nagsimula yan dahil nakita nila na teka lang, bakit kami lang ang pinupunteriya mo? Sabi niya, ako nga, willing nga kami na yung pension namin, kahit bawasan, itulog sa gobyerno, ipambayad ng utang. Kasi lumalaki na ang utang natin ngayon. Sa ngayon, 15 trillion na guys, yung utang natin. Kaya ito si Mayor Benjamin Magalong, sabi niya, ang daming budget dyan, mga korupsyon. Unahin nyo muna yan, linisin nyo muna yan bago kami. Sabi niya, willing naman silang tumulong sa gobyerno at magbayad nga ng utang. So dahil dyan, mayroong isang pumalag na congressman, alam na nga natin ito laging pumapalag to si Marcoleta na nagpasara ng ABS-CBN, nasaktan sa sinabi nitong si Benjamin Magalong na wag daw punterihan yung mambabatas. Pero siyempre, sa totoo lang, totoo naman sinasabi ni Benjamin Magalong, di ba? Dahil nga nakita niya, naging mayor siya. Nung sundalo siya, sabi niya, hindi ko alam to eh. Pero nung umupo na ako, nakita ko, sabi niya, na malala ang corruption sa ating bayan. Kaya nga, nanawagan siya. So ngayon guys, dahil nanawagan siya, yung Mayors for Good Governance convenors, marami ang sumuporta. Bukod doon sa mga general, mga kapulisan, na mga 300 na yun, nung huli natin binlag yun eh. Lumalawak pa yun. At ngayon, ito na, dumami na sila. Naging 80 guys na mayor na ang sumuporta dito, pirmado na. At yung mga sikat na mayor guys, itong kagaya nila Joy Belmonte ng Quezon City, si Marcy Chodoro ng Marikina, si Vico Soto guys ng Pasig, sumuporta na rin. Itong si Biason, yung anak ni former Senator Rodolfo Biason, sumuporta na. At marami pang iba. Ayan no. The official launch of the Mayor for Good Governance initiative will be on Thursday, August 24 at University of the Philippines. So, ngayon yan, kanina ang alas 2. Mamaya, i-update ko kayo kung anong nangyari. Nagkatipon-tipon sila dyan. Na 2 p.m. sabi niya, to 5 p.m. Anong oras na ba? So, baka ano pa yun. Tapos na guys. Alas 6 na kasi. So, sa UP yan ginanap. Sa Cine Adarna UP Film ng UP Diliman guys.
si Mayor Magalong ang pinaka head niyan. So marami sumuporta. Alam nyo, tama to eh. Huwag lang itong haluan ng ibang mga politika na sasakyan nito. Kasi kung good governance to, kailangan walang mga trapong politiko dito na sasali sa ganitong panawagan. So ang dami na nito. Iba't ibang region na guys ang pumirma. Napakalawak na ang sumuporta dito. So tayo isang mga mamamayan, mga ordinaryong Pilipino, suportahan po natin to dahil good governance to. At babantayan natin to guys. Susuriin natin kung talagang para sa gobyerno to. Kasi alam naman natin na meron ng demolition job dito. Na nung unang nagsiwalat ito si Benjamin Magalong, sinasabi ng iba, wala, namumuliti ka lang yan, gusto lang tumakbo ng pagka-senador, di ba? Pero ako, kung tatakbo to, talagang makita naman natin na good governance ang kanyang motibo o yung kanyang advocacy, supportahan natin kasi nakikita natin talaga marami na ngayong mga politikong involved sa corruption. At marami rin tahimik sa panahon na to na kahit lantaran na yung mga corruption na nangyayari at hindi na maganda, di ba? Nakita naman natin ngayon guys, lalong bumubulusok ang presyo ng bigas na lahat ng tao ay dumadaing na. Di ba? Dahil sa mga kartel na hindi masawat ang mga smuggler. Di ba? So, siyempre, tupalo na lahat ng yan. Kaya sana, maging totoo itong advocacy yan ni Benjamin Magalong. Natingin naman natin, sinceridad naman siya. Dahil isa itong di ba? Isa itong sundalo na alam naman natin na pagka ang sundalo talagang sumunod sa kanilang sinumpaang tungkulin. Alam naman natin, madisiplina yan. At talagang mamamatay yan, di ba? Ang mamatay ng dahil sa iyo, sabi nga sa kanta natin, talaga namang totoo. Kung talagang susundin ang kanilang sinumpang tungkol sa ating bayan. At hindi sila mababayaran ng kahit anumang kalaking pera kung talagang mahal nila yung bayan. So ito nga abangan natin na sana nga simula na to ng may magandang grupo. Kasi sa ngayon guys, wala tayong nakikita. Even yung oposisyon, walang tumatayo ngayon. Maraming tahimik ngayon. Di natin alam kung bakit sa kabila ng hinahin ng taong bayan, walang tumatayo talagang isang leader na sumasawata dito. Halos mga vlogger lang din kagaya natin ang tumutulig sa gobyerno sa kamalian. Guys, hindi para pabagsakin ng gobyerno, para i-call out, para ayusin naman. Naghihirap na taong bayan sila. Pasarap pa ng pasarap, di ba? Especially sa Department of Agriculture na ngayon ay talagang napabayaan na ang tama nito ang impact lahat sa ating taong bayan. Di ba? Tapos yung mga tax pa, ang dami pang tax ngayon. Dumadami pa yung tax. Pero yung budget ng kanya-kanyang agency, pinapataasan. At isa sa mga importante yung DOH, guys, binawasan ng budget. Pero yung binawasan ng 10 billion na budget, siyempre, mababawasan yung services ng ng DOH, di ba? Gamot yan, pang-opera, kung ano-ano. Yan ang doktor ng bayan, guys, di ba? DOH, tapos binawasan. Pero malaman natin, yung mga intelligence fund, yung mga confidential fund, ang dami. Nangunguna yung ating presidente, pangalawa si BP Sara, na malalaki ang mga confidential at intelligence fund. Tapos malaman niyo yung Philippine Coast Guard, 10 million lang ang kanila intelligence fund, guys. Di ba? Abang si Sara, 150 million. At yung iba-iba pang sangay, meron pa. Sana magtipid ng gobyerno, ilaan sa nararapat, huwag bawasan. Di ba? So, yun guys, sana supportahan natin to kung talagang totoo ang hangarin nila. Talagang i-monitor natin to guys, na sana meron ng tumayo sa ating bayan para sa ating mamamayan. So, hanggang dito na lamang guys. Thank you very much po.